Ito yung balita. Ito yung sinasabi ko sa inyo tungkol kay Kibulok. Yan. Kasi no March 19, ayan, yung March 19, nagkaroon ng parang meeting siguro to or something. Yung MNLF, Moro National Liberation Front, ng Davao City lang naman. Davao City. MNLF sa Davao City. Sila, nagparamdam daw ng kanilang suporta para kay Kibulok. Okay. Sige. Sabi, alongside the celebration of the 56th founding anniversary of the MNLF Davao City State Revolutionary Committee, the organization expressed its support for Pastor Apollo C. Kibuloy, known as an individual with great respect and one who acknowledges the beliefs of our Muslim countrymen. Wow! Pag si SMNI talaga ng sulat tungkol kay Kibulok, akala mo, Diyos na Diyos eh. Siguro kaya si Kibulok nabobolan rin niya yung sarili niya na akala niya Diyos siya. Kasi may mga nagsusulat sa kanya ng ganito. Di ba? Kaya tuloy iniisip din ng mama, Diyos siya. Huwag ganun. Huwag kasi ganun. Akala niya naman. Hindi naman yun eh. Ngayon mga kotsero, may sinabi sila kahapon. Nag-round 2 yung MNLF sa Davao. Ito sinabi nila. Warrant of arrest of against Pastor AC Kibulok could spark another people power. Uy, people power na naman? Talaga ba? San banda po? Mawalang galang na po sa ating kapatid na Muslim. Pero saan banda po makakapag-umpisa ng people power si Pastor Kibulok? Pastor Kibulok. Saan ho banda? Paki-explain nga po sa amin kung saan banda magkakaroon ng ganun. Ano rin natin yung balita? Ito yung sinabi kasi ng balita kanina. Yan. Walang pagdadalawang isip na inihayag ng mataas na lider ng Moro National Liberation Front na posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi ko magets eh. What does that mean? Pag inaresto si Kibulok, paano magkakaroon ng people power? Hindi ko naiintindihan, guys. Inom ko sana yung kape ko. Na-postpone. Pag inom ko ng kape. How? Hinahalin tulad nyo ba siya kay Ninoy Aquino? Ganun ba? Anyway, bago tayo magpunta sa ating bago natin pag-usapan ng ating topic for today, tayo muna ay magpapasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Yan. So ayun, mga kotsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede ay magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account dito sa dyan at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo rin ang promo code ng Coach Jarrett ng, sa inyo pong unang padala sa Sendwave, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, partida wala pa yung remittance fees. Kaya mga kotsero, gamitan na sa Sendwave for all of your remittance needs. Ganong level ba si Pastor Kibulok? Mga dilawan, papayag kayo nun? Well, siguro pareho silang baliw. Oo. Nandun yung similarity nila. Pareho silang narcissist, pareho silang baliw, pareho silang feeling bayani. Pero si Kibulok is on another level kasi feeling niya Diyos siya. Ibang level si Kibulok. Feeling niya kasi Diyos siya. Tuloy natin. Si Franco Baranda para sa detalye ng balita. It's a warning kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. This will trigger people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas. Ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan.
So, ako, I'm praying magkaisa ng taong bayan ng Pilipino, magkaisa na. Ito ang naging pahayag Hindi ko talaga naiintindihan. Paano papasok yung ano? Saan banda papasok yung people power? Hindi ko saan talaga banda? Kasi for all intents and purposes, mga Kujero, tinry na nila yan eh. Last week, 7 araw sila dun sa Liwasang Bonifacio. Ano nangyari? Nga, di ba? Wala naman nangyari. So what kind of people power are you talking about? Si MNLF, I don't think it will do anything. Bakit? Kasi ang pinaglalaban nila, Muslim secession. Mindanao secession ang pinaglalaban nila noon. Hindi na kailangan ngayon yun. Hindi na kailangan ngayon yun. They don't need to secede. Kasi binigay na ng ating estado yung autonomy na hinihingi nila. And besides, ito bang mga members ng ng MNLF will fight for Kibulok? Will BARM fight for Kibulok? I doubt. ni Roland Aziz Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigipit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Di lubos akalain ni Aziz Monk na gagawin ng Kongreso sa butihing pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Hindi na umano sakop ng mga mambabatas ng Kamara at Senado ang Nasaan yung yung sinasabi ni Kuya? Bakit si reporter yung nagpapaliwanag? Sana yung, 'di ba? Pagkasabi niyo nung quote galing doon sa sa resource person nyo, hayaan niyo na siya magsalita. Kasi tulad niyan, parang ikaw na yung nagpapaliwanag para sa amin lahat eh. ang kanilang panggigipit kay Pastor Apollo at sa SMNI na natatanging media na kilalang may lakas na loob na pumupuna at nagsisiwalat ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing nilalabanan ng butihing pastor ay ang CBP, NPA, NDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Franz Castro ng ACT Teachers na miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbayan na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirerepresenta ni Senador Risa Hontiveros. Kapansin-pansin din anya na ang mga miyembro ng nabanggit na mababa at mataas na kapulungan na nagdiin para sa warrant of arrest ng butihing pastor ay may kaugnayan sa naturang teroristang grupo ng Communist Party of the Philippines na pilit na nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy katuwang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Paano? Teka nga. So ang logic is this. Nagagalit ang MNLF kasi may CPP NPA sa ating Kongreso at nilalabanan daw ni Kibuloy yung CPP NPA sa ating Kongreso. Okay, sige. Gets. Kailan pa ba merong SMNI na network? Matagal na to eh. 2005? Parang ganun yata. Wait, tingnan natin. Kailan ba nag-start ang SMNI? MNI. Kailan nag-open ang SMNI? 2000. Year 2000. Year 2000 daw. Yung SMNI mismo. So, from year 2000 hanggang 2016. Doon na lang muna tayo hanggang 2016. Simula year 2000 hanggang 2016, anong ginagawa ni SMNI? Lumalaban ba sa CPP-NPA?
Parang hindi yata. Parang hindi yata. Kasi mga kotsero, ang sinasabi ni SMNI, kung ang basis natin ng pagiging bayani ni Kibuloc yung kanyang paglaban sa SMNI, paglaban sa CPP, NPA, NDF. Nasaan si SMNI sa paikipaglaban sa CPP, NPA, NDF mula 2000 hanggang 2016? 2016 na lang para partida sa kanila. Wag na to 2023, 2024, 2022. Wag na to kasi na to modern days na to. Medyo very recent ito Nasaan sila? I don't know. Kasi naalala ko during that time, kaibigan ni Digong si CPP, NPA. Di ba tropa niya yan, yung CPP, NPA? Nag-aaway lang naman sila ng CPP, NPA, to si Digong at saka CPP, NPA. Nag-aaway lang sila 2017 na. na. So simula 2000 hanggang 2016, ano kayo ng CPP, NPA? Tropa? Repa Pips? Repa Pips? Oo, kainuman nyo sa kabilang kanto, ganon. Ganon ba yun? Kasi ang tagal naging mayor ni Digong sa Davao Tagal niya naging politiko sa Davao, more or less 20 years. Kung tight si SMNI kay Kibuloy, kay Digong, kung tight si Kibuloy kay Digong, o di most probably, Repa Pips din niya yung CPP, NPA dun sa Davao. In fact, mga kotsero, di ba nga umamin pa nga si Digong na best friend niya yung isang commander ng CPP, NPA na namatay sa engkwentro, tapos nung namatay sa engkwentro, binigyan pa niya ng hero's burial. Alala niyo yun? Na-cover natin yun dito isang beses Binigyan pa niya ng hero's burial sa Davao City. Yung Repa Pips niya na commander ng CPP, NPA. Tapos ngayon, kukumbinsihin nyo kami na si SMNI bayani dahil lumalaban sa CPP, NPA na ikipagtulungan sa NTF-ELCAC. Kailan lang ba yung NTF-ELCAC? 2017. lang ang NTF-ELCAC So, ibig sabihin, simula 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 years lang kayo nakikipaglaban sa CPP, NPA. Nung una, Repa Pips nyo ba yan? Kasama nyo si Digong. Kumbaga sa tropang kalsada. Sa tropang kalsada. Ganun. Ganun yung treatment nyo. Kumbaga, pag nakakasalubong sa kalsada, tropa-tropa. Tapos, inonsi kayo ni CPP, NPA, di ginawa ni Digong, di NTF-ELCAC tayo. NTF-ELCAC tayo. Sinungaling talaga kayo dyan sa SMNI. By the way, mga kotsero, anong araw na ngayon? Thursday? Day 4 na. Wala pa rin tumatawag sa akin galing SMNI. Nakukuha ko, puro link. Puro link ng video ng kung sino-sino. Wala ako ibang nakikita. Puro ganun. Di ko kailangan ng tagapagtanggol nyo. Kailangan ko makausap. Yan si Kibuloc. Parating nyo sa kanya. Maikipag-usap sa mga ibang vlogger, sa mga vlogger na kontra sa kanya. Ayaw niya. Duwag. Duwag. Ba't daw ako tatawagan? Ito kasi, Jax. Si Jax Wong. Sabi ni The Jax Wong. Ba't daw ako tatawagan ni Kibuloc or ni SMNI?
Kasi naalala nyo, nung nag-livestream ako no isang beses, message ng message si SMNI sa akin, yung contact ko sa SMNI. Message ng message sa akin habang nagla-livestream tayo. Ang sabi sa akin, hindi ko raw kinukuha yung side nila. O di nag-reply ako. Sabi ko, o sige, kukunin ko yung side nyo. Interviewin ko si Kibuloy. Wala. Sabi niya, kailangan ko raw mag-request ng kailangan ko raw mag-send ng letter of request. Bakit pa ako mag-send ng letter of request? Sinabi niyo na sa akin, hindi ko kayo binibigyan ng platform. O di kaya, bibigyan ko kayo ng platform, tapos ayaw nyo akong kausapin. Problema sa inyo eh. Gusto nyo, mga ano nyo lang yung binibigyan nyo ng puro kayo-kayo lang eh. Kapag pardon my French. Pero pag sasalsal sa kwento ni Kibulok, yun ang okay sa inyo. Oo, pero pag kontra sa inyo, hindi nyo i-interviewin. Tapos sasabihin nyo sa akin, ba't di mo kausapin yung ibang vloggers? Wala akong pakialam sa ibang vloggers. Sino sila? Second-hand information. I want to hear it from the man himself. Anyway, going back. Going back. Diba? Parang magrereklamo kayo sa akin na hindi ako nagiging pata sa inyo. Kinukuha ko lang yung balita ko sa mainstream news. Ayaw nyo kausapin eh. Anong gagawin ko? Anyway. So going back, saan na ba ako kanina? Ayun sa NPA. So ibig sabihin, hindi logical yung sinasabi nyo, SMNI. Na kaya dapat bigyan ng special attention tong si Kibulok dahil lumalaban siya sa NPA. Kailan lang naman kayo quote-unquote na ipaglaban sa NPA? Nito lang. Sino ang matagal nang nakikipagbakbakan sa CPP-NPA? Yung ating AFP. And they don't get the respect and honor that they deserve. Aangkinin nyo para kay Kibulok yung dapat para sa AFP. Tigas ng mukha nyo. Tigas ng mukha nyo. Kayo dyan sa SMNI. Ang titigas ng mukha nyo. Anyway, pigil daw ako. Kapal ng mga mukha eh. Diba? Ba't nyo kukunin yung credit na matagal nang ginagawa ng kasundaluhan natin? Titikas na mga mukha nyo. Sabihin nyo, dahil kailangan ipagtanggol kasi nakikipaglaban sa CPP-NPA. Kailan lang kayo na ipaglaban? Nung galit na si Digong sa CPP-NPA. Dahil inonse kayo ng NPA. Pero nung friends pa kayo nila Digong ng NPA, ay walang gano'n, walang paikipaglabang nagaganap. Titikas na mga mukha nito. Tapos ngayon po, propaganda kayo, sasabihin nyo, kapag naglabas ng warrant of arrest, magkakaroon ng people power. Nasaan yung people power? Tinry nyo na yan sa Liwasang Bonifacio, wala nangyari. Titigas na mga mukha nyo. Tuloy nga natin to. Yung NTF, LCA, alam ng buong mamayan. The Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga PNP, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Kibuloy in supporting the program ng LTO against communism, against etc. Now, with current situation, nagbago, nagbalik ang mga negotiations. Yan pa lang sa pagtulong niya sa NTF-LCAP. Anong may peace negotiation? Sorry po, sir. Alam ko MNLF ka, pero sorry naman po. Mukhang misinformed kayo, mukhang binola kayo ng kung sino man taga dyan sa SMNI. Walang peace negotiations. Walang national peace talks. Ang meron ay yung itinutuloy pa, simula pa nung panahon ni Digong, na localized peace talks. Yan talaga sa SMNI. Sinungaling talaga at kalahati ito sa SMNI eh. Nakita ko ang sinseridad, ang laki talaga ng tulong sa ating bayan. Sa huli ay wala nang pasintabi na sinabi ni Asis Monk na kabilang ang buong Bangsamoro sa nabudol ng kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. Anyway, in my personal, mukhang nabudol tayo. Nabudol talaga tayo ni Digong. Ang buong Bangsamoro dyan because the chairman has expected na i-recover ni BBM ang bad image na nangyari sa father niya, the late President
Ferdinand Marcos Sr. Chairman si Para sa Norme Diyos at Suarez. Pilipinas kumahal, Franco Okay. Yung chairman si Norme Suarez yun eh. Okay. O sabi na ng iniisip daw ng Bangsamoro na nabudol sila. Yun ang claim. That's the claim, guys. Nabudol daw ang Bangsamoro. Ano to? Two Bangsamoro lawmakers on Monday lauded President Ferdinand Marcos Jr. for pushing the successful holding of the first ever parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region. Ano yan? Naalala nyo nung nagtawag si what's his name? Si Shi Digong nang nagtawag siya ng Muslim ng Mindanao secession, anong sinabi ng Bangsamoro? Kayo na lang, bahala kayo dyan. Wait, hanapin ko nga. Bangsamoro. Ay, wait. Papakita ko sa inyo kasi ito yung problema mga kotsero pag ginagamitan tayo ng mga personality politics na hindi naman accurate. BARM leaders back Duterte secession call. Kung ayaw nila kay PBBM, bakit kumukontra sila kay Digong? Doon sa secession. Ay, sorry. Ayun. Members of the 80-seat Parliament of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao declared that they value Malacanang's separate peace compacts with the Moro National Liberation Front and the Moro Islamic Liberation Front. Ano to? Ayan Sabi pa ng Bangsamoro, let us continue to support the current administration. Sinabi bang Duterte? Hindi. Sinabi ba dyan, nakasulat ba dyan, let us continue to support the Dutertes. Wala. Wala. Let us continue to support the current administration. Sinong current administration? Marcos administration. Sorry. Pero alam nyo ba mga kotsero? Alam nyo ba? Alam nyo ba may bumalentong na naman? May bumalentong na naman kay Kibuloy, guys. May balentong moves na naman mula sa partido ng mga Duterte. Balentong na naman sila, guys. Ano nangyari? Di ba si Sara? Sabi, yung pag-iimbestiga daw kay Kibuloy ay trial by publicity. Sinasabi ni Pipi Sara yan. Ito yung balita. Anong gagawin natin? Sinabi talaga niya yan. Trial by publicity daw. Ano pang sinabi niya? Pumunta siya dun sa rally, si Pipi Sara. Sabi kasi ino-oppress daw ang SMNI. Ay! Sabi niya, I am here to support Pastor Apollo Kibuloy. Ay, grabe, may ganong faktor. Ano nangyari? Puntahan natin yung bagong balita. My advice and opinion doesn't matter here. May ganon. Hindi naman importante opinion ko dito eh.
Sara. May Balentong na naman. Ano ba? Hindi naman nagsalita lang ako pero hindi importante opinion ko, guys. Ano ba? Balentong na naman siya. Oy, si Mark Ramos nandito. Shoutout kay Mark Ramos. Oo, na-topic namin si Tevez kanina. Topic namin kanina. sabi ni Sarah. Hindi naman magmamatter yung advice ko and opinion ko. Sabi niya. What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung anong inyong mga pwedeng legal options regarding your franchise. Nasa na yung sinasabi mong tawag ito? Oppression. Oo, nasa na yung oppression? Nawala. Nawala eh. Dapat sinasabi mo pa rin yan. Para may consistency. Ano pa ba sinabi ni Digong? Wala na, that's it. Ni Digong? Ni VP Sara, wala na. Konsultan lang kayo sa abogado nyo. Hindi naman importante opinion ko dito eh. Ano ba? Nagpapakyut lang ako, no? Kasi ano ba kasing nakain mo, BP Sara? Ano bang agahan mo ngayon? Ba't bumalentong ka? Hindi naman mag-matter yung advice ko and opinion ko dito. Ay, naku. Bawi. Wala na yung oppressive. Wala na yung oppressive. Wala na yung tawag yun, trial by publicity. Wala nang ganun. Ang sabi na niya ngayon, wala namang bigat yung mga salita ko dito eh. Hanap na lang silang abogado. Laban, bawi. Laban. Bawi. Grabe naman si BP. Punta-punta ka pa sa rally. Tapos magsasalita ka ng ganito. O, tingnan nyo, pag nabash si VP Sara, maglalabas na naman ng statement yan. I am not a problem that needs to be solved. Ganyan yan si VP Sara pag napipikon eh. Maglalabas na lang bigla ng statement. Ay, nako. Nakakatawa si VP paminsan-minsan. Anyway. Wait lang guys Wait lang. Salamat sa 2,500 plus dito ngayon sa ating YouTube channel, no? Salamat sa inyo lahat. Tsaka na ba tayo dito sa Facebook? Sa Facebook, we are 119 naman sa Facebook. Salamat po sa inyong panonood sa atin. At salamat din sa stars kaya galing kay Juliet Delgado. Salamat sa inyong stars. Ayun. So ano na? Bawi tayo dyan. May bawi. Laban bawi. Laban bawi ba? Laban bawi. So, sabi niya, may advice don't matter. Sana pinanindigan na lang niya yung trial by publicity. Diba? Sana pinanindigan na lang niya yun. Para para sincere. Diba? Para alam natin kung kung ano man yung sinabi niya, pinaninindigan niya. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede yung laban-laban, bawi-bawi after pahiya-pahiya. Pang ilang beses na niya bumabalentong nito.
Former Spokes Harry Roque, mukhang meron na tayong Balentong King tsaka Balentong Queen. Mukhang meron na tayong Balentong King tsaka Balentong Queen. Mag-ama pa. Ay, nako. Anyway. Strategy daw. O, yun na naman sila sa strategy. Political genius, master strategist, art of war. Ano? Ganun ba yun? Grabe. Diba? Pero okay lang yun. Pwede naman kasi mag-sorry na lang, diba? Sorry po, nagkamali ako ng sinuportahan. Parang ginawa ni JV. Parang ginawa ni JV Ejercito. Di ba, pumirma siya nung una doon sa, ano, yung sinasabi ng, ano, contempt, pagbawi doon sa contempt. Tapos, binawi niya, di ba? Ano pagbawi niya, ano sinabi niya? Sorry, nagkamali ako ng, ano, pagpirma. So, bawiin ko na siya. Oh, ganun. Okay lang naman yun. Ibig sabihin, kapag ganun ka, naninimbang ka kung anong tama at mali. Mas gusto namin yun. Mas gusto namin yung kakampi ka sa tama kaysa yung paninindigan mo yung mali. Kasi pag paninindigan mo yung alam mo ng mali, ibig sabihin nun, medyo may kakulangan tayo sa utak dyan. Ganon ibig sabihin nun. Diba? Alam mo ng mali, tinutuloy mo pa. Huwag ganun. So, good luck. Mahalin natin ang China. Ang Pilipinas pala. Mahalin natin ang Pilipinas. But anyway, malabo yung people power yung mangyari. If anything, mga kakotsero, the proof that there will be no people power, ang ebidensya na hindi magkakaroon ng people power, ay yung nangyari sa Liwasang Bonifacio. Yun. 7 araw kayo doon nagsisigaw. 7 araw kayong naghuhurumentado doon sa Liwasang Bonifacio. Hindi kayo ginulo, hindi kayo pinakailaman, walang ginawang masama sa inyo. Hinayaan lang kayong lahat. Sinamahan ba kayo ng mamamayang Pilipino? Hindi. Yung bakit? We have better ways of spending our time. Sa Tagalog, hindi kayo mahalaga. Syukran. Ay, agoy. So ayun na nga mga kotsero, huwag niyo po kalimutan manood tuli sa atin bukas. I will be here again tomorrow sa ating pong Next Goes Giant Live. Alright, so God bless everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?